Praise the Lord. Pagin ng Diyos. Hingal, amen? Pero stress reliever, amen? Pag tayo nagpuri sa Panginoon, lahat ng ating mga gumagambala sa ating mga isipan ay papawiin ng Diyos. Amen? Palampakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya, the joy of the Lord is my strength. Amen? Ang katuwaan natin sa Panginoon ay nagpapalaya sa atin. Purihin ng Diyos. Kaya, sa pagpapahayag po ng unang pagpapahayag sa salita ng Diyos, narito si Brother Joseph. Praise the Lord. Bagong pag-asa, bagong pagkakataon na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa na sa kasalukuyang panahon, mga kapatid, ay maraming problema ang tao. Ngunit ang pinapasalamatan dapat natin sa Diyos ay ang pagkakataon na ganito, na nagkakatipon tayo sapagkat hindi lahat ng panahon ay pinagkaloob ng Diyos yung mga ganitong pagkakataon. Sa mga malalakas, dapat malakas din kayo magpuri. Mga kapatid, sa mga mahihina, wala pa naman sapagkat nakarating kayo sa sambahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Sa pangalan ng ating Panginoon, muli isang pagkataon na magbasa ng kanyang mga salita. Na ito yung pag-asa natin. Ito yung nagbibigay unawa at patungo sa buhay kung saan natin gustong marating. Saan nyo ba gustong marating, mga kapatid, ang inyong buhay? Gusto nyo bang makarating sa ibang bansa? Praise God. Pwede rin kung gugustuhin nyo, mga kapatid. Ako, ilang taon na ba ako? More than 40 plus years na ako. Hindi pa ako nakarating sa ibang lugar na, sa ibang bansa. Mahalay nyo, sa mga susunod na taon, makasakali, di ba? Hindi natin alam. 1 John chapter 2 verse 15. Yan. Gasgas na ito, mga kapatid. Huwag ninyong ibigin ang salibutan niya, mga bagay na nasa libutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa salibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. 16. Kapagkat ang lahat na nangasa sa libutan ay masamang pita ng laman at masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya pala, nung mga sinaunang mga mananampalataya ay mahirap unawain yung mga bagay na ito. Sapagkat napakaganda ang likha ng ating Panginoon. Napakaganda ang mga bagay-bagay na nilikha. Sabi pa nga ng Biblia ay walang nilikha na masama, kundi bawang ito ay kapurihan ng Diyos. Makita mo yung mga lugar, yung mga dagat, mga bundok, yung mga himpapawid. Napakaganda po, mga kapatid. Ngunit sa ating panahon, sa huling panahon, dito na ina-apply yung ganitong mga pangungusap, sapagkat hindi lingid sa inyong kaalaman. Hindi ko alam kung nanonood kayo ng mga telebisyon o mga balita na sa isang lugar na baha, maraming namatay, yung mga property nasira, isang banda lumindol, sapagkat ito'y nakasulat naman sa Biblia na nawasak yung isang lugar, pati yung mga buhay, lahat kawawa. Siguro sa ating lugar, kung maalala nyo yung 1990 earthquake, yung devastated fury, mga term na yan, devastated fury of strong lindol, o di kaya yung bagyo sa Bagyo 2008, yung Cosme.
Itong mga bagay na ito, mga kapatid, ay mangyayari pa at paulit-ulit na mangyayari. Kaya itong salitang ito, das mo, Brother Gideon, ang keyword po dito, huwag inyong ibigin. Yun lang ang paalala, huwag ibigin. Sapagkat ang pag-ibig ng higit sa Diyos ay may problema. Kaya sa mga bagay na iniibig ng tao, maging ako ay umiibig din. Pera, tama ba? Parang ayaw nyo yata na umibig sa pera Ngayon, kung wala kayong pera, baka walang pag-ibig na mamamalagi sa buhay nyo o sa puso nyo. Kapatid, ang mamamalagi is stress. Tama ba? Pag walang pera ang tao, stress. Walang lumilitaw na mga bagay na mabuti o ano pa mang bagay. Ang keyword kasi yung pag-ibig. Huwag ninyong ibigin. Sapagkat ang sanlibutan naman ay nilikha ng Diyos. Mabuti para sa lahat yan. Nagbibigay kapurihan sa Diyos yan. Pero ang paalala ay huwag ibigin. Ngayon ang tanong, ano ba ang nasa sanlibutan ito? Ano ba yung mga bagay na nandito? Unang-una sa tao, pag nagkaroon ng kamalayan, ang problema niya, pera. Mga kapatid. Pero siguro sa ating panahon, sapagkat may panahon nung bata kami, mga kapatid, balikan ko lang, kahit na wala kang pera, mabubuhay ka. Maraming prutas po na sagana sa prutas yung tao noon. Bayabas, lahat. Sagana po lahat yan, mga kapatid. Hindi mo kailangan ng magkaroon ka ng pera para makakain ng mga ganon. Ngayon, ay wala nang puro bili. Alam nyo ba yung kamantsili? May kamantilis? Alam nyo ba kung magkanong kilo ngayon? Noon ay sayang lang, nahuhulog lang. Pipili kami lang ng mga gusto namin kainin. Ngayon, magkano isang kilo? 250. Napakamahal, mga kapatid. So, sa ating panahon, hindi ka mabubuhay kung wala kang pera. Yan yung totoo. Hindi ka mabubuhay kung wala kang pera. Kasi pati yung kapitbahay mo, hindi ka naman bibigyan ng pagkain niya. Sapagkat sa kanya yon. Bihira siguro na yung ngayon magpaparigo. Sino ba ang nagpaparigo ng kapitbahay? Palakpakan nyo ang kapitbahay nyo nagpaparigo. Naranasan nyo ba na nagbigyan kayo ng pagkain ng kapitbahay nyo? Ay palakpakan nyo ang kapitbahay nyo. Minsan, nagkatay ako ng manok. Mga kapatid, kasi kapitbahay ko sila, Sister Desiree, yung Sister Son. Ang binigay ko sa kapitbahay ko, 2 paa, 1 liig, 1 ulo, mga pakpak. Sabi nung asawa ko, nakakaya naman nagbigay kayo mga yun. Sabi niya. Alam mo, sabi ko, kapatid ko yan, kilala ko kung anong gusto niya. Kasi yun yung gusto niya. Yung paa, liig, ulo at saka mga pakpak. Inaiwan sa amin yung laman, mga kapatid. Pag-ibig ko sa kanya yon. Bakit kanyo? Yun ang gusto niya. Kung bigyan mo ng laman, ayaw naman niya. Ay parang, di ba? Kaya kilala ko yung kapatid ko. Kaya tuwang-tuwa siya sa mga ganun na, sa ibang tao, ay parang hindi pwede yon, mga kapatid. Pangit na ibigay yon. So tayo sa pag-ibig, huwag lang ibigin ang paalala. Ang sanlibutan, ano ba na sanlibutan? Pera, yung property, yung sarili. Kasi binanggit sa 16, yung sarili, yung lust of the eye, lust of the flesh, sarili. Pati para sa sarili ay huwag niyong iibigin. Alam niyo ba, siguro sa unang mga tao noon, unang panahon, siguro kasi ang puhunan nila, yung kalakasan nila, kailangan talaga ingat na ingat sila. Pero ang tao ngayon, hindi na iniingatan ang buhay.
uminom ka ng cobra o sting araw-araw, patay ka dyan, mga kapatid. Totoo yun, totoo po yun. Maraming mga patotoo na dyan. Noon, iniingatan nila ang buhay. Yung nagtrabaho ka ng buong araw, maligo ka, papagalitan ka ng mga matatanda. Ngayon, wala na yan, hindi na uso yan. Kaya, iba yung panahon noon, iba yung panahon ngayon, mga kapatid. Kailangan, yung masasabi ko, pwede rin yung ibigin ang inyong ingatan pala, huwag ibigin, bawal. Ingatan ang katawan. Pero, mga kapatid, parang nasusobrahan minsan sa tao na sa mga panahon natin na hindi perfect yung pagkagawa minsan. Yun doon nakakasala na kung ano-anong pinapaayos sa katawan. Yung nose slip, mga ganon. Yung mga kung ano-anong face-slip. Yun yung problema. Masyado nilang ina-idolize yung kanilang mukha. Halos yung salamin, gusto nilang isama sa paglabas nila. Sa totoo lang, ganun po yung tao na ngayon. Paglabas sa bahay, babalik ulit sa salamin, titignan ulit. Sinasabi ko na nga ba eh. Ang ganda talaga, parang gano'n. Ang ganda talaga yung salamin na hindi yung mga kapatid. Iyon yung paalala ng Biblia. Pangalawa, dahil ang mga bagay sa sanlibutan ay may hangganan, mga kapatid. Kaya, pinapaalala ng Biblia na huwag ibigin, maging ang buhay na ito. Tingnan nyo yung mga calamity. At hindi lang sa ating panahon, may hinihintay tayong pagkawasak, mga kapatid. Kaya, pinaalala ito, mga kapatid. Pangatlo, hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos ng 100% kung nakatuon o iniibig natin ang mga bagay na ito, ang ating sarili, ang ating kayamanan, property, sabihin natin, dahil wala tayong kayamanan, ang ating pera. Mga kapatid, alam nyo ba na ang tao sa Kawikaan, Proverbs chapter 16 verse 2, ang lahat ng lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mata. Sabihin mo sa tao na gamitan mo na ng salita ng Diyos na ganito, piliin mo ang maglingkod sa Diyos. Kaya sinasabi ko kay Sister Dipty, ng mga anak ko na Sister Dipty kasi marami siyang pinag-applyan na trabaho. Gusto niya yung high class din eh, mga hospital na mga sikat din. Kaya lang yung linggo, wala naman. Laos nga yung TGP eh, sa Mercury Drug na nasubukan ko rin kahit pa paano. Laos yun, leading drugstore. Pero hindi dahil sa tao, maganda, malinis sa harap ng kanyang mata, ngunit tinitibag ng Diyos ang diwa nito. Sa atin, napakaganda ng trabaho, malaki ang sweldo, pero yung paglilingkod sa Diyos, wala naman. Wala, mga kapatid. Kasi ganun tayo sa tao. Gusto natin yung maganda, gusto natin yung magaling, gusto natin yung malinis, maayos. Ganun tayo kasi nakasulat naman sa Biblia. Yung lakad natin, gusto natin perfect, pero kumusta pagdating sa ating Panginoon? Yung sinasabing, yung 100% na makakapaglingkod ka, na hindi mo iibigin yung sarili mo, yung mga bagay na ito, yung ano pa ba, yung mayroon sa'yo. Sandali lang, teka lang, Brother Joseph, bakit may maraming mayaman naman ng gospel? Alam niyo ba kung anong dahilan? Kahit si Pastor Spirit, mayaman naman sila. Kung tutusin, marami silang pag-aari. Bakit yung iba dyan?
Sandali lang, Brother Joseph, parang mali ah. Di balikan natin ang Biblia. Kung anong ginawa nila sa paglingkod nila sa Diyos, na 100% na binigay nila ang paglilingkod nila sa Diyos. Gusto niyong basahin natin? Basahin lang. Malakay chapter 3 verse 10 hanggang 11. Tignan natin. Gasgas na ito mga ito. Malakay chapter 3 verse 10 hanggang 11. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon kayo ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silit na kalalagyan. Sobra, mga kapatid, sobra. Verse 11. At aking sasawin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa. Di malalagasan man ng bunga, di panahon ang inyong mga puno ng ubas na sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. May pag-iingat ng Diyos. Sabihin na natin, kaunti ang sweldo mo. Sabihin na natin, maliit lang, pero naglilingkod ka sa Diyos. Pag pinagsama-sama mo yan, kasi iningatan ka, bakit? Malayo ka sa karamdaman. Malayo ka sa ano pa mang mga pansirang mga peste na yan, kung ano pa man yung mga bagay na problema sa buhay na ito, iingatan. At kung naipon-ipon naman yon, malaki rin mga kapatid. Dahil dyan, ano pa ba? Gusto yung pang example, John chapter 15 verse 7. Kung kayo ay magsipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Yung mga yumaman, ayaw nila eh. Ayaw nilang yumaman sila. Anong ginawa nila? Inibig nila ang Diyos ng buong puso nila. At nakita ng Diyos yon, binigay lahat ng anuman gustuhin niya. Pwedeng humiling. Pastor, pwedeng humiling. Humiling din ako. Pero, gumawa muna kami ng subukin. Kasi kung hindi nyo nasubukan, hindi nyo masasabi sa inyong paglingkod na totoo nga yung salita ng Diyos, mga kapatid. Yumaman sila. Iniibig nila yung property nila? Hindi po. Iniibig pa nila yung mga kayamanan nila? Hindi. Bigay na lang sila ng bigay. Bigay ka na lang ng bigay. Ganon po. Pag nasira yung sasakyan, kung ano pa man din, walang problema. Sasakyan lang yan. Huwag lang mawala yung paglilingkod mo sa Diyos. Kasi galing naman sa Kanya yon, mga kapatid. Kaya mayroong yumaman. Praise God. 1 Timothy chapter 6, konti na lang. Verse 9 mo na. 1 Timothy 6, verse 9. Natapot ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nanguhulog sa tukso at sa silo at maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng uri ng kasamaan, but sa English, money is the root of all evil. Nasa pagnanasa ng iba, tignan nyo yung mga salita, pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya. Mga mananampalataya po ito, hindi po ito outsider. Tignan nyo. At tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan, mga kapatid. Sila na mga mayayaman na, hindi ko alam kung may Diyos sila, mga kapatid. Money is the root of all evil. Sa ating panahon, totoo nga naman yan, mga kapatid. Sapagkat, sabi ko nga, hindi ang pera ngayon, hindi ka mabubuhay na walang pera. Pero ang ipanalangin ninyo, mga kapatid, ay maligtas tayo. Maligtas tayo, hindi tayo magkaroon ng pera. Kung naglilingkod ka, kung yung binasa natin,
Sister Gilly, hindi niya alam kung saan niya ilalagay yung pera niya. Mga kapatid, marami siyang bahay. Oh, 3 na yung bahay niya. Akalain mo yan. O sasakyan, marami. 6 yata yung motor nito. O may isang sasakyan pa. Halos hindi niya alam kung Biblia. Sinubukan niya yung Biblia, mga kapatid. Sabi niya, maliit lang daw ang sweldo ng mister niya, sundalo. First, magkano ang first, ano bang tawag sa sundalo? First private? Yung unang rango? Parang corporal, magkano lang sweldo? Mga o staff sergeant, mga 20 lang yata ang take home pay. O 20,000, magkano lang sa ngayon yan? Bayad ka ng kuryente 1.5, magbayad ka ng tubig na 500, magbayad ka ng wifi na 1.5. Magkano nang natira? Pagkain mo araw-araw, walang kwenta yung 20,000. Iningatan ba ng Diyos yung kanyang anong mayroon siya? Iningatan ba? Bakit? Sinabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya, huwag kayong magsipagnasang yumaman. Ang nasahin nyo yung maglingkod ng buong-buo sa Diyos. Sapagkat, Biblia rin ang nagsasabi na hindi mo alam kung paano magastusin yung pagpapala. Totoo po yun, mga kapatid, hindi pa ako nagbibiro. Kasi sinabi ng Biblia yan. Sinong nakasubok na sa mga kilala nyo sa iglesyang ito, tanungin nyo sila kung paano, anong ginawa nila sa paglilingkod. Mr. Vicky, tanungin nyo siya. Silent millionaire yan. Tama ba ako? Ay, sinabi ko na. Sabi, dapat wala bulong lang. Diba? Naglingkod pa sila, yung pamilya na naglingkod pa sila. Hindi nila hinihingi po yun. Hindi nila hihingi. Ang sabi ng Biblia, huwag mong ibigin yung salapi, huwag mong ibigin yung mga bagay na nasayo. Ang gawin mo lang, maglingkod ka lang. Sapagkat kusang darating po yan, mga kapatid. Hindi mo pwedeng pigilan. Kasi ang Diyos hindi madamot. Praise God. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yung binata sa Matthew, yung kausap ng ating Panginoon Jesucristo, akalain mo, pinabit ng ating Panginoon Jesucristo na sa lubong niya, ibigay daw niya yung kayamanan niya. Ay, sino ba naman ang magbibigay ng kayamanan? Mas lalo sa ating panahon ngayon, ay, wala. At sumunod ka sa akin, sabi ng binata, ay, hindi pwede. Yung Luke chapter 16, verse 19 hanggang 22, huwag mo nang ilagay. Yun yung parabolo ng isang mayaman na si Cornelio ba? Ay, si ano bang, yung mayaman sa kayong pulubi. Luke 16, anong pangalan na noon? So 16, 9 saka 22. Lazaro. Oh. Diba? Hindi, walang nagawa yung kayamanan niya, mga kapatid. Napunta siya sa Hades. Pero itong pulubi, yun, nasa bosoms of Abraham, mga kapatid. Praise God. Ano bang sabi ni Apostol Pablo? At alam ko, narinig ko sa online yung pagtuturo doon. Pagtuturo. 1 Timothy chapter 6, verse 8. Ngunit kung tayo ay may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon, sabi ni Apostol Pablo. Ay, sino ba naman ang masaya sa tao ngayon na may damit lang, may pagkain lang, walang bahay? Wala, hindi masaya. Lahat naman kayo may bahay. Tama? Sobra na po tayo dito Sinasabi ni Apostol Pablo, damit lang sa kapagkain. Bakit niya nasabi po ito, mga kapatid? Itaas mo yung basa. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman, mga kapatid. Kaya pala nasabi ni Apostol Pablo yun. Alam niya na pag namatay ang tao o pag sinilang ang tao, wala man pagmamayari. Tama ba? Wala siyang dala
pababa. At kung namatay naman yung tao, wala rin siyang dadalhin pataas. Pero may prinsipyo ako. Kung mahirap ka, mula pagkabata, kasalanan mo kung mamamatay kang mahirap. Bakit? Hindi ka naglingkod sa Diyos. Hindi ka naglingkod. Kasi kung maglilingkod ka, marami po akong nakita sa iglesyang ito. May proseso ang Diyos. Matagal man na panahon yung kahirapan ng buhay, pero ngayon sila mayayaman na, may mga kwan na pagpapala ng Diyos sa kanila yun. Hindi madali po, mga kapatid. On the process po yan. Huwag mo lang ibigin yung sanlibutan. Ang nakalagay sa sanlibutan, ang nindyo sa sanlibutan, una ang pinagbabawal talaga yung sarili mo na huwag mong iibigin. Bakit? Huwag mong ibigin yung sarili mo. May mga iba sa atin, kaya naman maglingkod, magsimba sa araw ng linggo, pero tinatamad. Anong pon mo doon? Malakas naman, bata-bata pa naman. Dahil nga may konting nararamdaman. Kaya doon na nagsermon nga si Pastor Efren, pagod daw sa construction. Hindi makapunta sa paglilingkod. Mahal niya ang katawan niya. Iniibig niya siguro na baka hindi po ganoon, mga kapatid. Kaya walang masama sa sanlibutan, walang masama sa pera, walang masama sa pag-aari, walang masama sa mga bagay na ito. Ang paalala lang, huwag mong iibigin. Kasi pag inibig mo na yan, mga kapatid, yan yung magkukos ng kasamaan, kagaya ng pera. Mga kapatid, kung marami kang pera, anong gagawin mo? Maraming halimbawa sa Biblia yan. Yung Good Samaritan, isang halimbawa po yun. Mga kapatid, ngayon sa ating panahon, mayroon tayong isang dako. Mayroon tayong sidang. Kung milyon-milyon ang pera mo, hindi marami kang maililigtas na mga kapatid. Mabait ka, baka kunin ka na ni Lord, pero pag ganon, magandang umaga sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ang kayamanan ay sabihin na natin isa sa mga necessities. Amen? Isa sa mga necessities. Kailangan natin kayamanan. Ang yumaman ay hindi naman masama. Lalo na kung sa mabuting pamaraan po na acquire ang kayamanan mo. Amen. Ngunit mas mainam kung yumaman tayo nakasabay ng ating paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat rest assured tayo na mga pagpapalang yun ay kumbaga ipinagpala ng Diyos. Amen. Hindi masama, kahit ang pera, no? Ang masama lang ay yung pag-ibig sa salapi. Ang sanlibutan, hindi rin masama. Kaya nagiging masama ng mga bagay na ito pag iniibig mo na ang sanlibutan. Kaya doon tayo nagkakaroon ng doon tayo tinitimbang ng Diyos kung paano natin kung paano natin ninanasa ang isang bagay, kung ito ba ay ayon sa katuwiran. Okay. May pagnanasang hindi ayon sa katuwiran ng Diyos at yun ang nauuwi sa kasalanan. Yung pagnanasa naman na ayon sa katuwiran ng Diyos, ginagawa mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya, isa lang naman ang hamon ng Diyos sa atin. Subukin ninyo ako. Amen? Yun lang naman ang hamon ng Diyos. Subukin ninyo ako. May mga
may mga pagkakataon, lumayo na tayo sa Panginoon, pero wala pa. Ang tagal na nating hinihingi sa Panginoon, pero wala pa. Still ang salita ng Diyos ay tapat. Ang kaganapan ng mga salita ng Diyos ay hintayin lang natin. Amen? At patuloy nating subukin ang Diyos na ayon sa kanyang mga sinabi, subukin ninyo ang Diyos. Subukin ninyo ako, sabi ng Panginoon. At pag nung sinabi niyang subukin ninyo ako, ay pinahayag din ng Apostol Pablo na subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Nung sinabi niyang subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ay subukin ninyo kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan. Sapagkat doon tayo pagpapalain ng Diyos. Doon tayo hahanapan ng Diyos. Kung ano ang ating mga pinangahawakang salita ng Panginoon. Meron akong nabasa Isaiah 34:8. Jeremiah 24:8. Tingnan nga natin. May ginawa ang Panginoon sa ano. Nine. Jeremiah 11:8. Yan na yan. Ngayon may hindi nila tinalima o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi lumakad bawat isa sa pagmatigas sa kanilang masamang puso. Kaya dinala ko sila sa lahat na salita ng tipang ito na aking inutos sa kanila ng sinagawa. Okay. Kaya dinala ko sa kanila ang lahat na salita ng tipang ito na aking inutos sa kanila ng sinagawa, ngunit hindi nila isinagawa. Baga, sinumbatan, yung balos sa Pangasinan, yung pinalos ba yun? Parang dahil hindi ninyo ginawa ang mga nakasulat na ito, yung nakasulat din ang magiging consequences ng kanilang hindi pagsunod. Nakukuha niyo ba? Amen? Parang malinaw na malabo, no? Halimbawa nun, kung gusto niyo pagpalain kayo, na pagpapalang galing sa Diyos na walang silid na kalalagyan, ikaw po. Amen? Malaki ang stress, Jess. Sabi niya doon, subukin ninyo ako. Kung gusto niyo ng ganong pagpapala, ikaw po. Kung wala pa, patuloy ka lang magyuko, magpatuloy ka lang hanggang maging katuwiran na sa'yo. Ngayon, hindi ka susumbatan ng Diyos sa ganong salita niya. Amen? Sabi niya, mag-inupo ka at bibigyan kita ng pagpapala. Pag patuloy mong sinunod yun at patuloy mong sinunod, walang idadahilan ng Diyos. Gagawin niya ang kanyang salita. Ngayon, hindi mo ginawa ang ikapo, ginagawa mo nga, binawasan mo naman. Hindi pa rin lubos na pagsunod. Kaya sabi niya, ngunit hindi nila isinagawa. Nung hindi nila isinagawa, anong ginawa ng Diyos? 9. Sinabi ng Panginoon sa akin, isang pagbabanta ay masumpungan sa gitna ng mga lalaki ng Huda, sa gitna ng mga nananahan sa Jerusalem. Doon sa 7, tingnan natin sa 7.
Sapagkat aking pinatunay mainam sa inyong mga magulang na ng araw na aking iahon sila sa lupay ng Egypto hanggang sa araw na ito na ako'y magpapaga at pinatutunayan ko na aking sinasabi, inyong talimahin ang aking tinig. Okay? Talimahin, sundin ang tinig, subukin natin ng Diyos na pag sinunod mo ang kanyang mga salita, ano ang gagawin ng Diyos? Amen? Ano ang gagawin ng Diyos? Kaya magsaliksik ka, anong salita ng Diyos ang susundin mo at may kasunod na pangako. Amen? Isa na lamang yun. Ikaw po, kung magbigay ka. Ngayon lang ako nagturo ng ikaw po. Hindi ko talaga ginagawa to. Para ng Panginoon. Pero we need to, kung gusto niyo pagpalain kayo. Ngayon, bakit ang tagal na pagpapala? Marahil sinusubok ka pa ng Diyos. Kung mananatili ka na sundin ang kanyang salita, kung mananatili ka na isasagawa mo ang kanyang salita, verse 8, natin natin. Kung mananatili kang isasagawa mo ito, kahit na matagal dumating, nasa pagsubok ka pa ng Panginoon. Pero hindi kakalimutan ng Diyos yung kanyang salita na ginagawa mo. Gagawin niya ang kasunod sa kanyang mga salita. Amen? Dahil dito nga yung mga hindi nakinig, hindi tumalima, verse 8, lagyan mo nga, yung hindi tumalima, hindi sinagawa ang salita ng Diyos, anong ginawa niya? Kaya't dinala ko sa kanila ang lahat na salita ng tipang ito. Parang basol ba yun? Basol, yung balos. Parang siningil sila ng Diyos sa kung ano ang nakasulat. Amen? Dahil hindi nyo ginawa itong nakasulat, ito. Hindi nyo ginanap ang nakasulat, ito ang kasunod. Amen? Pero, pag ginawa mo, isinagawa mo ang nakasulat, sinubok mo ang Panginoon, wala siyang magagawa, kundi gawin ang kanyang mga salita. Yun yung sinasabing may utang sa iyo ang Diyos. Mayroon yan. Nabasa na natin yan, naituro ko na sa inyo minsan, na ang Diyos may utang kay Abraham. At pwede rin mangyari na ang Diyos magkakaroon ng utang sa atin na mga mananampalataya at sumusunod sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Yung bang, ito nga, ginagawa mo ang salita ng Diyos. Wala pa rin, ginagawa mo pa rin ang salita ng Diyos. Wala pa rin, gawin mo pa rin ang salita ng Diyos. Amen. Nakikita ng Diyos yung pagsisikap, yung pagsusumikap mo na masunod ang nakasulat. Amen? At sa ganung paraan, sa ganung bagay, may utang sa iyo. Amen? At kung ang Diyos ang magbayad ng utang, sobra-sobra. Walang silid na kalalagyan. Yun na lang, pag-iingat, proteksyon, kalusugan, malaki ng pagpapala sa atin yun. Pero yun, bonus lang yun. Kung ano ang yung binigay sa Panginoon ay siya pong aanin. Amen? Pero, pag hindi mo isinagawa ang salita ng Diyos, pagmaningil naman ang Diyos. Pagmaningil sa'yo ang Diyos. Yung iba, hindi mo gugustuhin. Dahil hindi sa'yo, baka sa iba. Yung mahalaga sa'yo. Kaya, grabe ano, kasi ang salita ng Diyos, ang consequence nito, pagpapala, pagsinunod mo. Pag hindi mo naman sinunod, ay sumpa. Amen? Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, pagpapala. Pag hindi mo sinunod, sumpa. Ano ba ang sumpa? Sumpang ayaw mong mangyari sa'yo, at ang sumpa,
sa lumang tipan ay hanggang sa ikapitong salim ng langit. Ganon magingin ng Diyos. Dahil nabasa ko sa Biblia, napakahalaga ng salita ng Diyos. Pag hindi mo sinunod ang salita ng Diyos, ibibilang niya sa iyo na kasalanan. At hindi lang kasalanan, sisingilin niya hanggang sa ikapitong saling langit. Yan ang lumang tipan. Yan ang Diyos sa lumang tipan. Ganun siya. Kaya no choice tayo. Actually, hindi naman talaga no choice tayo. Buhay na natin ang maglingkod sa Diyos. Huwag niyong sabihin sa sarili niyo, no choice ako, kaya ako naglilingkod. Hindi na gano'n ang kaisipan natin. Amen? Kasi papatayin ako ng Diyos pag hindi ko maglingkod. O susumbayin niya ang pamilya ko pag hindi ako naglingkod. Yun, parang ano na lang yun eh. Napilitan. Amen? Napilitan. Kaya sabi ko sa inyo, i-apply na natin sa sarili natin na buhay na natin ang maglingkod sa Diyos. Yun na. Hindi yung napipilitan tayo. At kung gano'n ang magiging kaisipan natin, matutuwa ang Diyos. Amen? At kung nalugod ang Diyos at patuloy kang naglilingkod at nagbibigay ng lahat para sa Panginoon, amen, may utang sa inyo. Ako, bahala ng Panginoon. Bahala ng Diyos. Siya na ang magsisikap na lang tayo. Amen? Magpapatuloy sa gawain, magpapatuloy sa paglilingkod, kasabay ng pagsisikap. At pagkatapos nun, bahala na ang Diyos. Sa Diyos na lang natin ang lahat ng mga bagay na ito. At least, hindi talaga nagkukulang ang Diyos. On time, dumarating ang sakuro ng Diyos. Amen. Wala pa sa atin ang pinabayaan ng Diyos. Yun na lang mga kapitan natin sa Panginoon. At maraming pagpapala na kapalit na ginagawa ng Diyos sa atin ng paglilingkod. Hindi natin masusumbatan ng Diyos. Hindi natin masusumbatan. Dahil on time ang Diyos sumagot. And besides, walang namamalino sa atin. Dapat ang Diyos sa kanyang salita. So, patuloy tayo na saliksikin, alamin, at gawin ang salita ng Diyos. At sa pamagitan nun, kasabay ng ating mga pagsisikap, ang kapangyarihan na ng Diyos ang dadaloy at kikilos sa atin. Actually, marami mga pagkakataon na talagang iningatan na tayo ng Diyos. Hindi lang natin alam. Marami ng pagkakataon. Marami ng pagkakataon. Ngayon lamang, pagpapasalamat na natin sa Diyos ang natin mga pagkakataon. Amen? Kasabay ng paglilingkod, gawin natin ang salita ng Diyos. Hindi naman masama ang yumaman. Huwag mo lang ibigin ang salapi at huwag mo lang ibigin ang sanlibutan. Doon tayo inaalis ng Diyos. Pag-ibig sa salapi at pag-ibig sa mga bagay na nangasa sa sanlibutan.
Maging sarili nga, sabi ni Brother Joseph, huwag mo ibigin ang sarili mo. Dahil pag inibig mo ang sarili mo, yung nasa ng sarili mo, siyang nasusunod. Pero tayo ay hindi na sa ating sarili, hindi. Tayo na ay sariling pag-aari na ng Diyos. At kung tayo ay sariling pag-aari ng Diyos, ang gaganapin natin ay ang salita ng Diyos. Amen. Palatuntunan ng Diyos. Katuwiran ng Diyos. Amen. At doon tayo nililinis ng salita ng Diyos. We are in the process to become a holy nation. Amen? Banal na bayan. Doon tayo dinadala ng Diyos na masunod ang salita ng Diyos, masunod ang katuwiran ng Diyos. Maging sapat tayo sa ating mga tinatangkilik ay sabi niya, masayahan na kayo, sabi ng Diyos. Amen. Yun nga, marami ngayong mga pagbabago, yung mga bata, hindi na alam yung ibang mga prutas na kinakain natin. Ang silingan, hindi na alam ng bata. Bugnay, hindi ko alam kung nakakita na rin ito ng bugnay. Oh, pero, hindi natin alam kung kainin ng mga bata ngayon. Meron pa yung abyak, dami dahil pagkain. Hindi na alam ng mga bata ngayon. No? Paano? Mga party ng kabataan natin. Marami ba? Ay. Phase 3 yun? Binibenta na? Kasi yung phase 3, binibenta na lahat yun eh. Yun yan? Binibenta na yun. Parang mawawala yata. Mag-ano na lang, transplant. Ako rin ang Panginoon. Salamat sa biyaya ng Diyos at sa salita ng Diyos na nasa sa atin. If you abide in me and my words abide in me, sabi ng Diyos, shall ask what you want, shall be done. Tayo ba'y magsitay mga kapatid? Tumulog sa Panginoon, salamat sa Diyos, tumakila sa Diyos na siya ang gumagawa sa atin ng kanyang mga biyaya at makapangyarihan ko. Purihin na. Pusong nalisan ang nais, di kayo, O Diyos, para sa amin. Hallelujah. Lord, magandang umaga sa iyo, Diyos. Narito kami sa pagdulog ng aming mga sarili, sa aming pusang pagsamba, sapagkat kami, O Diyos, ay nagpapahayag sa iyo ng aming mga sarili na kami ay sa iyo, kami ay iyong sariling pag-aari. Take control of our lives. Pangunahan mo kami, Panginoon. Kumilos ka sa aming mga buhay ng iyong katuwiran, ng iyong mga salita, ng iyong mga palatuntunan upang magawa namin at maganap namin ang lahat ng mga bagay na ito at magkaroon ka ng kaluguran. Hindi namin sinasabing may utang ka sa amin, O Diyos. Ngunit, ang iyong mga salita
ay ganap at mangyayari yung mga bagay na ito. Hindi namin sinasabing may utang ka sa amin. Dahil sapat-sapat ang iyong mga biyaya at pagpapala. Ang pangako mong pagliligtas ay hindi mababayaran ng anumang paglilingkod namin. Kung ang aming mga pagtatapat tungkol sa mga pananalapi. O Diyos, Your will be done. Ikaw na, Panginoon, ang bahala sa lahat ng ito. Sa aming bukas, sa aming mga paglilingkod, pinagkakatiwala namin ang lahat ng mga bagay na ito. Sa iyo kami sumasamba, sa iyo kami naglilingkod. Kami ay iyong pag-aari, O Diyos, iyong sariling pag-aari. At inihahayag namin na Diyos ka sa amin. Kaya na iyong sinabi. Ikaw ay aming magiging Diyos at kami ay iyong magiging sariling pag-aari. Kaya sa pamagitan nito, kami, Panginoon, ay nagpapasakop sa iyong kalooban at ang iyong mga salita ang siya mong kalooban na dapat maganap sa amin, dapat namin sundin, at dapat namin gawin. Sapagkat ito, Diyos, ang iyong mga isinalita upang kami ay magsipagtagumpay sa buhay na ito at sa sanlibutan darating. Inihanda mo kami, O Diyos, upang iyong maging banal na bayan. Kaya tinatalisay mo kami sa pamagitan, O Diyos, ng iyong mga salita. Pinapaging ganap mo kami sa iyong biyaya at sa lahat ng ito. Kami, Panginoon, ay iyong dinadaluyan ng iyong Santong Espiritu upang maganap sa amin ng iyong buong kalooban. Kaya, Panginoong Jesus, nakikita mo ang iyong mga lingkod na ito sa bahay purihan. Nakikita mo kami, Panginoon, kung anong paglilingkod meron kami. Siyasat mo ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan. Nakikita mo ang aming nagawa sapagkat ang lahat ay hayag sa iyo. Alam mo rin, Panginoon, kung anong mga salita mo ang aming sinusunod. At kung ano mga pagpapahayag mo ang sinusubukan namin gawin, isagawa, upang makatamo kami ng paglingap at biyaya sa iyong harapan. Panginoon, huwag mo nang paghintayin pa ang matagal ang mga kapatid sa pamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyong mga salita at sa kanilang pagsunod. Pangyarihin mo na, O Diyos, at sila, Panginoon, ay lingapin mo. Gawin mo magpalubag loob sa kanila. Mga bagay na kanilang hinihingi. Sapagkat siyasat mo rin ang
salamat ang aming mga sarili sa mga bagay na yan. Sa aming pagpapakababa sa iyo, patuloy kami nagpapasalamat sa mga pag-iingat, sa mga kagalingan ay pinagkakaroon mo. Inalalayo mo kami sa mga kapahamakan. At kami, O Diyos, ay iyong tinuturuan ng maraming mga bagay. Lalong-lalo na sa iyong mga salita, upang dumaloy ang karunungan at kalaman. Upang kami, O Diyos, ay mga tuto ng maraming mga bagay at maging sapat sa amin ang lahat ng ito at kami ay maging nagapagturo ng iyong mga salita. Kaya O Diyos, tuloy namin tinatagubilin ang aming sarili sa iyo. Panginoon, buhay na namin ang pumili. Buhay na namin ang maglingkod sa iyo. Habang may nila, kami, Panginoon, na magpapatuloy. Mangyari, Panginoon, ang iyong kalooban sa amin. Hindi ang aming mga sarili. Tuloy mong pagtagumpayin ang bawat isa. Sa katuwiran mo at sa kabanalan mo. Salamat po, Diyos. Puri ka namin at pinuluhan namin sa iyo matamis sa mga Jesus.